Hello guys! Ngayon magluluto tayo ng authentic Filipino dish na ang tawag ay igado. Yung igado, of course, alam natin na isa ito sa sikat na pagkain sa Pilipinas. So ngayon, naghahanda na ako ng aking mga ingredients. Sinimulan ko sa pagkakat ng aking mga karne. Ang gamit ko pong karne ay ang pork shoulder. Ang tawag din po niyan sa grocery store is yung Boston butt. Ewan ko bakit parang ganun ang tawag, pero yun po talaga. So, yan. Then, smash na rin ako ng mga garlic. And, ikakat ko siya sa maliliit para mas manunuot ang lasa pag nahihalo sa karne. And, meron na rin akong onion. And here is the soy sauce. Gumamit ako ng 2 pounds ng meat. Naglagay ako ng 1 cup ng soy sauce. And here is the garlic na chinap ko kanina. And of course, maglalagay din tayo ng black pepper. I-sprinkle natin yan all over the meat. Ganyan. And of course, dahil mahilig talaga ako sa garlic, ay naglagay rin ako ng garlic powder. And hahaluin lang natin yan hanggang ma-incorporate lahat ng ingredients sa meat. And also nilagay ko na rin yung mga natitira pang soy sauce para mas makulay ang buhay. Makulay ang karne. Yan nga, at mahilig talaga akong magluto pero hindi sa paghuhugas ng pinggan. Tingnan nyo naman, diba? Ang ganda na ng kulay. And then, of course, itatakpan na natin. Naubusan ako ng plastic wrap, kaya foil na lang ang gagamitin natin. And then, ilalagay natin sa ating ref ng mga 2 oras. Yung iba, nilalagay rin nila ng mga overnight, which is mas maganda kasi mas malasa talaga ang karne. And then, ito naman ang ating liver na binabad sa suka for 30 minutes. Then, binanlawan ko ng tubig para matanggal ang lansa. At ito naman ang aking mga gulay na nakat. Ayan, natapos na tayo sa paghahanda ng ating mga ingredients. Tara at magluluto na tayo after 2 hours. Hello! Ayan, naglagay na ako ng mantika. And here comes the onion. At naglagay na rin ako ng onion leaves na galing sa aking freezer. Yan yung aking tanim from the garden. And here comes the dried pepper. Huwag mong ilalagay yan kung hindi ka mahilig sa maanghang. And also we have garlic. And after mong magisa ang iyong mga bawang at sibuyas, at ilalagay na nga natin ang ating na-marinate na karne ng baboy. Ayan, halu-haluin mo lang yan hanggang sa medyo kumulo ang tubig. Then lagay na natin ang ating bay leaf. Tandaan, hindi po tayo magdadagdag ng tubig. Yung tubig na po yan ay nanggagaling lang sa karne. Tapos ay hinaan ang apoy. Tatakpan natin at iluluto natin ng 25 to 30 minutes. Habang niluluto nga natin ang ating karne, ay tayo naman ay magluluto na ng ating mga patatas, carrots at ang ating garbanzos. Sa ganitong pamamaraan, makukontrol mo kung gaano mo gusto ang luto ng iyong gulay para hindi ito ma-overheat. Takpan at halu-haluin every few minutes para hindi masunog ang ating mga gulay. Pag napalambot mo na ang patatas, carrots at garbanzos, ilalagay na rin natin ang ating bell pepper at ang ating sweet peas. Gamit ako ng sweet peas in can, kaya luto na yan, madali lang siyang maluto. Tignan nyo nga naman ang kanilang mga kulay, buhay na buhay. Yan na nga, after 30 minutes, i-check na natin ang ating karne, halu-haluin ng konti. Ngayon, ilalagay na rin natin ang ating liver. Tandaan po na ang pagluluto ng liver ay hindi lalagpas sa 7 to 8 minutes. Kasi pag niluto mo ang liver ng matagal ay magiging chewy po siya, mas matigas. And then after that, ilalagay na natin ang vinegar. And wag nyo pong hahaluin. Pag nakalagay na ang vinegar, tatakpan ng mga 1 minute. And then after 1 minute, ilalagay na natin ang ating mga lutong gulay. And haluin at tatakpan ng mga 5 minutes. And that's it. Ready na po ang ating igado. Tara na at ating kainin ang ating masarap na igado. Oh wait, nakalimutan ko pala magluto ng kanin.